mga cartoons, yung mga cartoons na Huckleberry Finn, ah, Tom and Huck, yung mga Sedi, Princess Sarah, 'di ba? Yung mga gano'n na pinapanood na Gundam Wing, Voltes 5, Daimos, Bioman, Magmaman, Massman, Shider, yan yung mga palabas namin noon na talagang sa Shider naman talagang tuwang-tuwa kami nun kasi pucha, si Ana ang inaabangan namin. Hindi si Shider. Naikwento ko lang kasi talagang Tara na. Pittsburgh. oh yeah. Welcome to Tito Talks. Huh. Oh. Kwentuhang Tito ha. When Tito Talks. Mga kwentuhang Tito dito lang maririnig sa ating bagong channel. Kwentuhang Tito tayo. Mga pamangkin. Oh yeah. Konting indak muna tayo dyan mga pamangkin ha. Kasi talagang yung mga susunod nakakapahindik balahibo. Oh yeah. Kwentuhang Tito. When Tito Talks. Yeah. Oh yeah. One. Okay, pasok lang dito tayo sa bago nating channel, ang ating podcast na When Tito Talks. Yeah, thank you. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga bagong pasok natin, ha? Yung mga pamangkin natin na nandoon sa kabilang channel sa Titi Jom, pasok lang kayo dito, konting pasok lang ha, para sooner or later luluwag din yan. Itong channel na to, itong podcast natin, ginawa natin para sa mga pamangkin natin. Syempre, pagka gusto mo matuto, dito ka kay Tito ng ina mo, Tito Jom. When Tito Talks, meron tayong YouTube, syempre, When Tito Talks. Meron tayong Facebook, When Tito Talks. Tapos meron din tayong TikTok, When Tito Talks. Kwentuhan Tito. Pure kwentuhang Tito. Dito mo maririnig yung kwentong isitan. Kwentong barbero. At kung ano-ano pa, yung mga kwentong mananahi. Yan. Yung mga mananahi. Yung mga mananahi, magaling magkwento yan. Napagdutuktong-duktong nila yung mga kwento. Pati yung mga barbero, magaling ding magkwento yan. Ang tawag doon, kwentong barbero. Yung mga kwentong isitan, narinig nyo na. Dito nyo lang matututunan, ha? Huwag nyo lang gagayahin yung mga tito techniques natin. Dahil pawang mga tito lang, ang pure tito lang ang nakakagawa niyan. Ngayon, kung gusto mo talaga matutunan yung mga ganyang bagay, tumutok ka na dito lang sa When Tito Talks. Okay, pag-uusapan natin ngayon, kwentong isitan. Dahil noon, ang daming nagtatanong, ang daming naku-curious kung ano ba talaga yung kwentong isitan na yan. Huwag sana tayong habulin ng isitan, ha? Iba na kasi may-ari ng isitan ngayon. Ang may-ari ng isitan ngayon is Ayala na. Pati yung tutuban, Ayala na rin ang may-ari niyan. Okay. Ito na, simple lang naman ang kwentong isitan natin. Yung kwentong isitan kasi, teka lang iinom lang tayo ng pampalakas. Alam nyo kung ano yan? Gatas ng ina yan. Gata ng dalagang dagatas ng ina. Ay! Mamaya maano tayo. Sorry.
Okay, yung kwentong Isitan para doon sa kaalaman ng iba. Kasi kami, nung mga bata kami, mga 1980s, syempre, ang inyong lingkod nga pala, 1980s. So, syempre, pasok tayo dun sa tito. Nasa 44 na ako ngayon. 44. Titong-tito na talaga ang datingan natin. Kaya doon ko nabuo yung concept na yan dahil I am proud na maging tito ng mga pamangkin natin na bagong sibol. Mga 1980s, mga 1990s, pasensya na sa mga bagong henerasyon ngayon. Kami lang naman yung may mga pinaka-solid at pinakamagandang foundation when it comes to social communication. Yung mga childhood experience namin talagang hindi mo matatawaran at hindi mo na makikita o bihira mo na siya makikita ngayon. Yung mga nilalaro namin. Kami dati kasi, panglabas kami. Oo. Kami mga tito, yung mga kabataan namin, kailangan pa namin lumabas para lang makapaglaro sa mga kapwa namin. Kaya diyan nauso yung yung balagungan, no. May mga ginawa pang kanta, may mga nauso pang kanta yan eh. Ayun, sinong balagong may kamatis sa ilong. May mga ano pa yan, may mga chant-chant pa kaming nalalaman noon. Tapos, hindi kami makakapaglaro ng mag-isa. Hindi uso sa amin yun. Hindi uso sa amin yun. Ang uso sa amin, makikipaglaro ka, lalabas ka ng bahay mo, makikipaglaro ka sa mga kapwa mo. Tapos, diyan pa nabubuo yung mga alliances. Kasi hindi pa pwedeng solo ka lang. Pag solo ka lang, mababalagong ka. Kailangan may mga alay ka, may mga alliance ka. Yung mga tropa, may mga kabarkada mo, uusap kayo, babalagungin natin si Ultimo nga Jack and Poy nun, nadadaya pa eh. Itim ka, ganito ka, chug, wag kang gaganon Ano ba yung mga laro natin noon? Yung mga laro namin noon, papintero, piko, yung tumbang preso, luksong baka, langit at lupa, yan, kampihan yan, yung mataya-taya, talagang kampihan yan, langit at lupa, kampihan din yan, talagang, yung paway, yan, maganda yan, yung pamato, yung tsinelas, palayuan, tapos titirahin mo, pagbalago nga yan, tapos pagkataya ka, lalagyan mo ng tsinelas to, tapos lahat ng mga kalaro mo, papaluin ka ng ganon. Patindihan maraming umiyak dyan. Maniwala ka. Maraming umiyak dyan pag nababalagong. Talagang maaawa ka. Pero pucha, doon tumibay. Doon tumibay yung kaming mga tito, yung mga kabataan namin. Yung iba, kampihan di ba? Kampihan. Yung iba, yung mga nababalagong, mga umiiyak na yun. Umiiyak na yun sa sobrang partida. Pero naman, di ba, palad, yung paway. Lalagyan naman ng tsinelas yun, tapos palo-palo pag nababalagong ka na. Umiiyak na yun. Pucha, umiiyak na yun talaga. Pero wag ka. Doon tumibay. Yung mga, naging foundation yun Doon tumibay yung talagang loneliness. Kumbaga, doon tumibay yung mga foundation na naging strong yan dahil sa kahit anong pagsubok. Kasi yun nga bata ka pa lang, pucha, parang na yun Parang, alam mo yun, pagkabata ka, parang achievement na rin yun na kahit nabalagong ka, at least nakalaro kayo ng mga kapwa mo. Kasi noong mga time na yun, wala namang gadget Kaya wala kang dahilan para makapaglaro sa bahay na mag-isa. So talagang kailangan mo lumabas, papaalam ka, walang uuwi ng hindi marungis, na walang may kwintas sa leeg na kulay itim. Talagang naglilimahid talaga. Pag uwi, ligo, kain, tapos tulog na ng alas 7, alas 8. Ganun lang ang buhay namin. Ganun lang kasimple, lalabas kami ng hapon after kumain. Tapos buong maghapon, nasa kalsada. Tapos, pag uwi, kain, tulog. Ganun lang si nanay nun. Ganun lang mga magulang. Sobrang simple, sobrang payak lang ng buhay namin noon. Maniwala man kayo sa hindi. Walang gadgets, walang mga cellphone ng mga time na yon. Pero putya, nakakapaglaro kami. Nakakapagkampi-kampihan pa. Diba? Tapos bukas, ganun ulit ang gagawin namin. Ganun ulit ang laro namin. Ganun ulit ang mga kasamahan namin. Araw-araw. Hanggang sa tumanda. Diba? Pero minsan, nabibigyan ka ng pagkakataon na makalabas ng araw-araw. Pero usually, Friday ng hapon hanggang Sabado. Tapos minsan, pagka sawa ka na maglaro, manonood kami ng mga cartoons. Ewan ko ba? Minsan nakakamiss yung TV. Sa totoo lang, yung TV nakakamiss. Bakit kamo? Kasi yung TV na yan, wala pang internet noon. Yung cable pa lang noon. Yung internet na yan, bago na nga lang yung cable Yung TV na yan,
maraming mga kabataan na nagsama-sama at nanood ng cartoons, nanood ng mga panghapon na cartoons, nanood ng mga balita, sama-sama. Kasi nung time na yon, kailangan mong umuwi, habulin yung oras. Kailangan mong habulin yung oras, mga bandang 4:00 may cartoons na. Kailangan mong habulin, magsasama-sama kayo mga tropa mo, tapos manonood kayong sabay-sabay. Kailangan mong habulin, hindi gaya ngayon. Kahit umuwi ka ng gabi, madaling araw, mag-YouTube ka lang, mapapanood mo na yung replay. Pinatay. Dun natapos. Pinatay nila yung era ng TV eh. Dun nila winakasan yung era ng TV. Pero kung matatanda mo, mga tito, kami, pucha, talagang magsasama-sama pa kami. 4:00, dun tayo sa bahay. Manonood tayo ng mga cartoons. Yung mga cartoons na Huckleberry Finn, Tom and Huck, yung mga Sedi, Princess Sarah, 'di ba? Yung mga gano'n na pinapanood na Gundam Wing, Voltes 5, Daimos, Bioman, Magmaman, Massman, Shider. Yan yung mga palabas namin noon na talagang sa Shider naman talagang tuwan-tuwa kami nun. Kasi, pucha, si Ani ang inaabangan namin. Hindi si Shider. Naikwento ko lang. Kasi talagang yun yung kabataan namin na talagang minsan nagkakabuklod-buklod kami dahil sa TV. Yan. Pinatay yung era ng TV. Wala na eh. Pwede ka na manood sa cellphone. Pwede ka na manood sa iPad mo. Pwede na kayo mag-solo-solo. Nood yung tropa mo sa kabila. Wala na yung may instant replay na. Hindi gaya noon na pag nalagpasan mo yung session ngayon, yung palabas ngayon, yung episode ngayon, wala na. Wala nang replay. Hindi mo na siya mapapanood ulit. Bukas ka na ulit. Papakwento ka na ngayon sa tropa mo na naabutan niya yung episode na yon. Ganun. Pero ang saya. Masaya. Hanggang sa lumalaki kami, eto na, lumalaki na. Nauso na yung isitan na yan. Takbuhan ng mga lalaking gipit sa isitan kumakapit. Noon to ha. Putya, baka mademanda tayo ng isitan yan. Pero hindi, real talk to. Real talk tong sinasabi natin. Kasi, ito talaga, nangyari noon. Trademark ng isitan, kahit nasa kalsada ka ng rekto, damang-dama mo yung aircon ng isitan. Pag nagbubukas ng pinto, lalo na yung sa baba, yung mga sa gilid, dadaan ka sa rekto sa rekto, naka-jeep, motor, tricycle, kung ano man yung sinasakyan mo, sidecar, damang-dama mo yung lamig ng aircon na nanggagaling sa isitan. Yan ang isa sa mga trademark ng isitan. No, isa lang yan. Baka lang aakyat ng mga bandang 4th floor. Dahil kami mga kabataan namin, swerteng-swerte mo na pagka medyo maganda yung hugis ng mukha mo. Yan. Pagka medyo magandang lalaki ka, medyo mabenta ka niyan. Di ba? Hindi. Kasi sa isitan, siyempre, aakyat ka doon sa siyempre, first floor, second floor, third floor, fourth floor. Ito, kwento lang, real talk natin to. Di ba? Talaga naman nangyari to. Di ba? Noong unang panahon kasi, talaga yan ang puntahan namin mga batang 80s, mga batang 90s. Kami mga tito na ngayon. Yan ang mga survival, strategy namin. Mga survival hack namin yan. Yung isitan na yan lang sa rekto. Kasi, uhusgahan ka dyan mula ulo pa, nasa escalator ka pa lang. Nasa escalator ka pa lang. Yung mga bakla, nandun na sa estribo, titignan ka na ng ganun. Yan, hinuhusgahan ka na niya. Para ka ng na yan. Habang paakyat ka niya, yan, naaamoy ka na yan. Naaamoy ka na yan. Tapos pagka yung ngiti-ngiti na yan sa'yo, tapos wala kang kalabitan nun eh. Wala pang kalabitan nun. Malulupit kami nun, senyasal lang kami nun. Senyasal lang, saka pagka nagkatitigan lang. Ang nun, pagka tumitig ka, putya, akin ka. Hindi pa uso yung nun. Hindi pa uso yung pag lumingon ka, akin. Wala yun, panis yun. Sa amin, titig. Nagkasalubong yung mata nyo. Kalimbawa, yung mata mo galing ng Cubao. Tapos yung mata ng bakla galing ng isitan. Pag nagkasalubong yung tingin mo nun, akin ka. Ganun pa ang nun. Tapos yung iba, umakyat ka na ng escalator. Yung escalator. Tapos sinuhusgahan ka na niya. Yan, ngingitihan ka na niya. Magkikipag eye-to-eye contact. Pag na eye-to-eye contact ka, dali ka nun. Pero pag nakipag eye-to-eye contact ka naman, at yun naman talaga ang pakay mo, medyo, yun, dali ka nun. Alam niya na kung anong kasunod nun. Sinehan ng kasunod nun. Kaya malalagkit ng upuan ng mga sinehan sa isitan.
Lalo na sa mga Hollywood, yung mga double screening. Ano yan, malalagkit ang upuan niya. Pag nagkamali ka ng upo dyan, tangina, malagkit yun. Ay, di, iba naman sa CR. O, kanya-kanya, kanya-kanya. Merong sa escalator, merong iba sa may mga amusement, mga matawag doon, mga amusement, yung mga World of Fun. Hindi pa World of Fun tawag nun eh. Ibang-iba, basta amusement siya, yung mga laruan, yan, in short, mga laruan. Yung iba naman nasa CR. Yung iba naman nasa CR, putya. O kaya wag kang maiihi doon pag inosente ka. Putya, wag kang maiihi. Kung ayaw mo magkaroon ng 150. 150 pesos. Yung 150 kasi para siya naging standard price. Malaki yung 150 noon ha. Malaki yung 150 noon. So, siguro para mga 500 yun. Ngayon, parang ganun. So, yun ang ano nun. Yun ang istorya ng kwentong Isitan. Eh, hindi ko alam ngayon. Minsan pag pupunta kami ng Isitan ngayon, ando doon pa rin naman sila. Medyo nagkaedad lang. Kumbaga yung mga hustler noon, mga matatanda na ngayon. Di ba? Yan ang ano namin. Survival hack namin. Tapos may pambawang ka na niya, 150. Mura pa nun eh. Mura pa nun. Kumbaga, yung 150 noon, parang 500 ngayon. Marami ka na mabibili sa 150. So, nagiging baon yan ng mga estudyanteng kipit sa Isitan, kumakapi. Yan ang ano namin. Yan ang survival hack namin. Lagi kong sinasabi, yung Isitan naging parte ng aming mga kabataan. Kaming mga batang 80s. Kaming mga tito na ngayon. Naging ano yan, aminin man nila o hindi. Minsan rin na napunta. Actually, hindi lang Isitan, pati yung Ever sa Monumento. Same lang din eh. O, kanya-kanyang area lang yan, kumbaga. Kumbaga, kanya-kanyang baluarte. So kami, mga taga-Tondo kami noon, syempre, Isitan ng ano namin noon. Wala pang Tutuban noon. Wala pang Tutuban noon. Riles pa lang ang Tutuban noon. Saka malawak na damuhan. Isitan talaga yung isa sa mga matagal ng mall sa Maynila. Kaya talagang kita mo naman, buhay pa rin hanggang ngayon. Yan yung mga kwentong Isitan namin noon. Kaya minsan, pagka yung mga tito, nababanggit yung kwentong Isitan, putya, natatawa na lang eh. Kahit naman ako eh, natatawa na lang. Kasi alam namin yung laruan, playground na, survival hack nga namin yan. Putya, pag wala ng baon, wala ng pera, isa lang ang sagot. O, minsan, tropa-tropa pa yan, kanya-kanya pang kliyente yan. Minsan, 4 kami, 3 kaming tropa, puputang Isitan, tapos, yun na, kanya-kanya na yan. Kaya nga maswerte yung mga ano eh. Maswerte yung mga time na yon, pag maputi ka, putya, asahan mo na. Mabenta ka. Pero pagka kulay araw ka, kulay bilad sa araw, medyo madalang ang benta sa inyo. Yan ang ano namin, yan ang survival hack namin, kami mga titos. Proud in a way na naging parte yun eh. Kaya talagang, yun nga yung sinasabi nila na balang araw, yung mga problema mo noon, tatawanan mo na lang yan ngayon. Totoo, di ba? Nagiging parte na lang siya ng joke. Pero totoong nangyari noon, di ba? Totoong nangyari noon. Lumaki ka na, naging able ka na, capable ka ng dumiskarte ng pera sa magandang paraan, tapos maaalala mo yung Isitan, tatawanan mo na lang siya. Tatawanan mo na lang. Yung mga nakikinig sa akin, sigurado, yung mga tito, yung mga lumaking Isitan, mga batang Isitan, malamang natatawa na lang yan. Kasi alam nila, masarap alalahanin eh. Kasi kaming mga ano nun, kaming mga batang 80s nun, masaya na kayo. Sa totoo lang. Babahabaw lang ang kaligayahan namin nun kasi wala namang gadgets nun. Hindi namin kailangan mag-ipon para sa iPhone 16, iPhone 15. Hindi namin kailangan mag-ipon ng maraming pera para sa mga magagandang gadget ngayon. Kaya noon pa lang, talagang yun na lang yung happiness namin noon. Makagala, makalabas. Sobrang babaw lang nung kaligayahan namin mga tito noon. Compared sa mga happiness sa kaligayahan ng mga kabataan. Generation eh, di ba? Generation eh. Ipagkaiba lang ng henerasyon, magkaiba lang ng taon. Pero para sa aming mga batang 80s, 90s, kami yung may pinaka-solid na foundation. Kaya sobrang tibay ng mga tito ngayon eh. Kaya talagang yung mga problema parang, kumbaga, master na naman yan. May doctorate na kami dyan. Di ba? Hindi gaya ngayon na konting ano lang, may mga nagsusuicide, 'di ba? Kasi nabubully. Dati may bully. Dati na may bully.
Pero hindi bully ang tawag eh. Hindi, yun nga yung balagong may kama. Balagong, balagong ka. Tapos tatanong naman, sino balagong kahapon? Si ano, si ano, yun. Diba? Ganon, balagong yan. Yun yung parang pinaka-bully namin noon. Pero mostly words eh. Hindi ano eh, hindi physical eh. 'Di ba? Mostly words lang. Balagong. Tapos papaiyak. Pag umiyak, susumbong sa nanay. Tapos, wala na, kinabukasan, magkabati ulit yun. Magkakampi pa. Magkakampi pa yun. Oo, ganun. Ganun lang kasimple. Away bata na walang samaan ng loob, walang taniman ng sama ng loob. Kinabukasan, magkakampi, magkaaway ulit yun. Babalagongin ulit yun. Ganun lang kami noon. No, ganun lang ang mga tito mo noon. Kaya nga sabi ko, kaya ako binuo tong podcast na to kasi gusto natin pag-usapan yung mga kabataan namin ngayon. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon tayo ng mga guests soon, mga tito din, para may kakwentuhan tayo. Pa. Ito ang pinaka first episode natin dito sa When Tito Talks. Ito nga kwentong isitan natin. Ito yung pinaka first episode natin. Hayaan nyo, meron nakakausap ko na eh. May mga nakausap na ako na mga tito din na talagang naging successful na ngayon. May attorney na, merong si PJ, si director na ngayon. Si Chupa, yan, yung Thailander kong kaibigan. Iimbitahan natin yan. Aayusin lang muna natin yung setup. Gusto ko medyo studio ang datingan. Hayaan nyo, makikita nyo naman yung progress natin. So ngayon, every Sunday muna yung upload natin sa When Tito Talks. So every Sunday, so November 3 bukas. So bukas meron na kagad to. Tapos yung mga susunod natin, baka mag-twice tayo pagka okay na yung studio natin, okay na yung setup natin. Tapos magi-invite na tayo. Tapos soon, tatanggap tayo ng caller. Gusto ko yan. Bardago lang yan. Caller. Tapos yun na. Tingnan natin yung progress. Tingnan natin. Pero so far, eto, kwentuhan muna tayo. Kwentong tito. When Tito Talks. Tito ng ina mo. Maraming salamat sa mga sumubaybay, sa mga nagkinig. Meron tayong Spotify, YouTube, Facebook. I-upload natin dyan. When Tito Talks. Type nyo lang yon o kaya yung na logo, tapos When Tito Talks. AS. Tapos makikita nyo na, madidirect na kayo sa page natin. Every Sunday muna ang upload natin, ha? Maraming salamat yung mga viewers natin sa Tito Jom, doon sa personal account ko. Pwede na kayong magkinig o manood dito sa When Tito Talks. Maraming salamat. Yo!